Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po mga kapatid. Ako po si Sister Eliza Akuram mula sa CRC Summerfield. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit ng pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, samahan niyo po muna ako sa panalangin. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa panibagong umaga at sa biyaya ng panibagong araw na ito. Salamat Lord sa inyong katapatan at sa inyong salita na siyang aming gabay sa katotohanan Lord. Hinihiling namin na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, buksan niyo po ang aming mga isip at puso upang unawaan na namin ng iyong salita at mabago kami nito Lord. Naway ang pag-aaral namin ngayong umaga ay magbigay ng kalwalhatian sa inyo at lalo kaming magtiwala at sumunod sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Ang morning devotion natin ngayon ay mula sa Judges 18:22-24 at may pamagat na Micah's foolish idolatry comes to nothing. Basahin po natin ang passage, verse 22. Hindi pa sila gaanong nakakalayo sa bahay ni Micah ay tinipon nito ang kanyang mga kapitbahay at hinabol nila ang mga Daneyo. 23 na kanilang sinisigawan. Nang mag-abot sila, tinanong ng mga Daneyo si Micah, ano ba ang nangyayari at napakarami ninyo? 24 sumagot si Micah, itinatanong pa ninyo gayong tinangay ninyo ang aking pari at kinuhang lahat ng aking mga Diyos-Diyosan. Wala na kayong tinira sa akin. Bago tayo magpatuloy, mahalagang maintindihan muna natin ang konteksto nito. Sa Judges 17, pinakilala si Micah. Gumawa siya ng sariling mga Diyos-Diyosan at nagtayo ng sarili niyang lugar ng pagsamba. Kumuha rin siya ng isang Levita upang maging pari niya. Sa halip na sumamba sa Diyos ayon sa kanyang ipinagputos, gumawa si Micah ng sarili niyang paraan ng pagsamba. Pagdating sa Judges 18, ang tribo ng Dan ay naghahanap ng lupa na kanilang mamanahin. Nang makita nila ang mga Diyos-Diyosan ni Micah at ang mga Levita, kinuha nila ang mga ito at isinama sa kanilang paglalakbay. Sa verse 24, sinabi ni Micah, "You took the gods I made and my priests and went away. What else do I have?" Napakabigat ng pahayag na ito. Sinabi ni Micah, "The gods I made." Kung pag-iisipan natin, paano magiging tunay na Diyos ang isang Diyos na gawa lamang ng tao at paano magiging Diyos ang isang Diyos na kayang nakawin. Pinapakita nito ang kalagayan ng Israel noong panahon ng mga hukom. Paulit-ulit na sinasabi sa aklat ng Judges na everyone did what was right in his own eyes. Judges 21 verse 25. Hindi ibig sabihin nito na wala silang relihiyon. Ang problema ay sinasamba nila ang Diyos ayon sa sarili nilang kagustuhan, hindi ayon sa kanyang salita. At ito rin ang babala para sa atin ngayon. Maaring wala tayong mga rebulto o mga larawang sinasamba, ngunit maaari pa rin magkaroon ng idol sa ating mga puso. Ang idol ay anumang bagay na mas pinapahalagahan o pinagtitiwalaan natin kaysa sa Diyos. Maaring itong maging pera, trabaho, relasyon, tagumpay o ang maging ating mga sariling kagustuhan. Tinatawag po itong idolatry of the heart. Ang kasalanan ay hindi lamang nakikita sa panlabas na kilos. Nagsisimula ito sa puso. Dahil sa ating makasalanang kalikasan, madali tayong gumawa ng mga Diyos na ayon sa ating kagustuhan kaysa sumunod sa tunay na Diyos na ipinakilala sa kasulatan. Ngunit ang magandang balita ng Ebanghelyo ay hindi tayo iniwan ng Diyos sa ating pagiging makasalanan. Isinugo niya si Jesucristo upang iligtas tayo at ibalik tayo sa tamang pagsamba. Sa pamamagitan ni Kristo, binabago ng Diyos ang ating puso upang siya ang maging sentro ng ating buhay. Kaya po ngayong umaga, magandang pag-isipan ang tanong na ito. Mayroon bang isang bagay sa ating buhay na mas pinagtitiwalaan natin kaysa sa Diyos? Mayroon bang bagay na kapag nawala ay pakiramdam natin ay wala na tayong pag-asa? Naway ang ating tunay na seguridad, kagalakan at pag-asa ay hindi matatagpuan sa mga bagay na pansamantala, kundi sa Diyos lamang, sapagkat ang lahat ng bagay sa mundong ito ay maaaring mawala, ngunit ang Diyos ay mananatiling tapat kailanman. Sa Diyos po ang mataas na papuri. Tayo po'y manalangin. Aming Ama sa langit, salamat dahil Ikaw Lord ang aming tunay na at buhay na Diyos. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong may mga bagay kaming inuuna kaysa sa iyo. Suriin mo Lord ang aming mga puso at tulungan mo po kaming talikuran ng anumang idols na pumapalit sa iyo. Naway sa aming mga salita, isip at gawa, ikaw lamang ang malwalhati. Sa pangalan ni
ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakikibahagi sa ating programa. Naway magpatuloy tayong lumakad sa biyaya at katapatan ng ating Diyos na siyang tapat sa kanyang mga pangako mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Muli po ninyo kami samahan bukas dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo din ay maging pagpapala sa iba. God bless you all. Magandang umaga po.